Itoon, usa sa mga pananaw na nakita ni John the Beloved dito sa island of Patmos. He saw the angels of God worshiping and praising Him and saying, Holy, Holy, Holy. Usa ka langit nun nga pag-address sa atong Ginoo ng kaluwas ng Moses Kristo. Kung karon nga buntag mga igsoon atong kini nga awiton sa tibuok atong kasing-kasing sa atong pagtugyan sa atong kinabuhi, paghalad sa atong kinabuhi, sa atong tanan diya sa pagsimba kaniya sa Espiritu sa kamatuoran. Magtindog kang tanan pareho. And in celebration of this worship, let us ascribe these praises unto our God and King. Ready, everybody? Sing. Amen. Balik mo sa pagpanglingkod, kung padayon kita sa pagdayag sa Ginoo, pag-awit sa mga pagdayag sa iyang mga inimo, yung pasausa ka panuntihon, kita ang klase sa mga tao na digod mahutdan ang rason sa pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Nagalingkod pala karon din ang mga panalangin sa Ginoo para ugma ng adlaw sa simana bulan ng kaandam ng kaan o walang kilapot sa tinugdan, di kanal nga mga pagkamayo sa Ginoo tinugdan tungod sa atong relasyon sa iya. Bless the Lord, O my soul. Oh
last worship service together. The Lord may come tomorrow, the next time. And I hope that in our hearts, sa ginito linggo, mga igsuon, ang atong pagsimba sa Ginoo, Ginoo, malipay, magkapadayon. Amen. Salamat din sa Ginoo. Sa dili pa ta magpabinaw ng sa ikat sa pulong sa Ginoo. Kapagdadalo sa iyang alagad, atong ihatag ang panahon sa church ensemble para unmask, no? So, naka-observe man ko mga pwede lang ganun. But anyway, good morning once again sa tanan. Actually, wala dito tali sa plano. But I believe in a old song that says, God plan it all. Actually, namin tuyo sa Davao, namin appointment, pero wala ko'y anak yun kasuot ng mga pastors sa Metro Davao.
na pwede mi makastay dito Saturday evening tungod kay dili mi pwede ka gawas sa Davao Occidental day Sunday tungod kay no movement. It doesn't mean nga ang mga tao dito pag Sunday wala jud galihok. Meaning dili pwede ka gawas, ang mga stores sarado po. Nalay mga grupo nga nagagawas ang mga pulis. So kita nga mga Pilipino hadlok man tag pulis. Wa ta nahadlok sa virus na musagol ta sa mga tao, hadlok ta sa pulis. Una pag may pulis isuot nato atong mask. Murag sila may carrier siguro. But mao to ang rason. So nihangi ko kay Pastor Janais nga kung pwede maka sleep over me. At the same time, pagka Sunday, dili na lang may mag-church. Kunya, pagka Sunday sa hapon, mo proceed mi sa among appointment. But niyangyo man siya. So, kami nga mga pastors, nabaw na yun among kalipay. Mawalihon na yun mi, lipay na kay mi anak. So, murag dilipod ko kadili nga muwali kay okay naman po unta mo lingkod ra ko maminaw pero nihangi man si Pastor Janais o murag dugay-dugay naman po to no nga wala ko naka-visit sa akong nainumduman ang last na ko nga visit I think katong naa si Sir Charlie Suarez kasabay na ako and after ni Ana murag wala na ko naka-visit kay sa naga-follow po ko sa inyong page murag may panahon po ito nga wala mo'y face to face and thank you sa inyong mga prayers kasi makalimot po niya sa pagpasalamat in behalf of my family and West Coast Baptist Mission family nagpasalamat kami sa inyong mga prayers sa financial support last man standing no kay pag sulod sa atong pandemic, expected man po nga may mga churches po nga mo withdraw or mo stop or whatever. And we thank the Lord tungod kay ang Panabo Fundamental Baptist Church nagpadayon sa pag-support financially, the same time sa prayers. We really appreciate your prayers. Kung dili siguro tungod sa mga prayers, sa mga partners, ministry partners, dugay namin na-discourage. Okay, labi na katong pandemic, kay murag wala mi mga close friends nga maduulan, maka-encourage ka namo, maka-share po mi sa among burdens, mga ginagmay nga progress sa ministry, ma-share, mag-enjoy sa success nga gitugod sa Ginoo. Wala, no? But we praise the Lord for you all here in Panabo Fundamental Baptist Church na nagapadayon sa pagpaluyo ka namo sa pag-ampo. And we really appreciate that. And part ni mao ang paghatag sa gamay nga update, the same time sa gitugod sa Ginoo nga progress sa West Coast Baptist Mission. Ayan. Actually, last year kini siya nga Thanksgiving celebration namo. Gituyo namo ang pa-picture diha. At the same time, we whisper to the Lord in prayers, in a simple prayer, nga Lord, unta kani nga place makahimo mi diri extension para at least marag open air. Do dili siya dako, pero mas luag siya sa dati nga ginatiguman namo katong sala. Gamay ra sa kayo. So, sa nagadugay ang ministry, dili man siguro na mo gamay, sa nagadugay, nagagamay, nagadaghan, nagadugang ang Ginoo sa mga numbers. So, sa nagadugay, nagaguot pod mi sa sala. May mga times nga ang uban na ana dito sa may stairs, pasaka sa rooms. So, ingon mo sa Ginoo, it is a good problem. Tungod kay mao na ang tuyo jud sa Ginoo sa iyang muluhaton. So nagpray kami ni ana nga lugar, I think na ana siya sa mga 16 by 20 ang floor area. So gifloringan namo, nya
butangan og ato, gamay nga grills palibot. Ang sa side ato is existing kay part man to sa coral. So mao to ang presently nga ginagamit namo sa among panagtigom. Again, dili siya dako pero mas luag siya sa dati namo nga ginagamit. So mao ni siya ang first no nga Sunday nga nagtigom kami sa bag-o namo nga area, extension area. We praise the Lord tungod kay naa ang provision sa Ginoo. Nakatuon ko to bana-bana sa budget. Ingon ako siguro maigo na ni dire ang 20 to 30,000 kay mura gamay raman. So sa aktual siyang kwentada niabot siya og times 2. Nako sa Ginoo murag lisod man kun ni Lord nga nasugdan niya maundang. So I praise the Lord sa iyang timely provision. Nagdire-diretso ang trabaho ug I think wala naabot og isa ka bulan na human ang extension area, and we are so excited sa pag transfer ning area. Actually dili ni siya layo, kun dili naara ni siya sa kilid katong nakaadto bitaw sa among lugar. Ang structure sa balay nga among ginarentahan murag letter L. So meaning sa right side na sa bakante. So mao na lang ito, nag-overlap rin ito niya na i-flooring niya ang likuran ng gigawas ng namo. So currently, presently, diya kami nagatigom every Saturday. Ayan. And isa kini sa mga ikas namo na vision sa Ginoo before we start sa ministry sa Malita, ang sa pag-captive sa mga souls through Christian education. And murag passive ang prayers. Pero I believe na ay nag-pray na ini specifically. Na-amaze ko one time na nag-text sa ako sabi niya, Pastor, I always pray for your family. Dili unta ko mutuo. Ang follow-up sa iyang text, naadun ang mga pangalan, kompletong pangalan. Ang kaning mga kauban nako, kaning upat kay 5 man ni. Mga komplikado kaning pangalan, pero nakita nako gi-itemize niya mga pangalan namo, i-list niya kompleto. Ingon nako, kaampo niya sa amo ako specifically. Kung katong mga concerns, mga items nga gina-present ako every time na magkita na. And I praise the Lord for that. And na-realize ang children's ministry, by the way, ang children's ministry before pandemic, nag-start na din siya. Sa nagadugay, nagagagyan ko ng mga bata na contacts. Pero pag pandemic, nag-struggle si Mrs. kaysa may nag-handle ni every time na mag-visit me sa mga families, mga members, naa ang mga bata thinking nga mo resume kami sa children's ministry, pero i-disallow namo kay lisod naman po no sa atong kahimtang karon. So we prayed for another avenue for children's ministry. Kung nagtugot ang Diyos, nag-start sila ni Mrs. sa Know Your Bible Club. So gi-encourage namo katong mga anak sa mga members. Kunya hinay-hinay na agabalik katong dati na mga contact, pero not 100% ang nagabalik. And we praise the Lord for this ministry. And at the same time, sa second nga vision nga gikas namo sa Ginoo o gi-present sa uban nga mga local churches, and some of you nakadungog ni ini nga vision, isa ni ini ang school ministry sa gisulti nako earlier. So nag-start kami sa school ministry, ingan namo Elisha Schoolhouse. Si Elisha, Prophet Elisha, isa ni siya sa mga nagtukod sa, shall we say, Christian school sa iyang time. Moto sa record sa Bible, sa nagadugay, nagadaghan ang mga numbers sa mga students. So ang ilang gihimo karon, ilang ibungkag ang ilang old nga dormitory, yan napatukod sila mas dako, yan na problema naman sila karon sa mga materials.
So dito nato nakit-an katong accent bitaw nga gilabay sa tubig unya nilutaw. That's the story. So nag-start kami sa school ministry, nag-pray mi og the students unta kung ihatag sa Ginoo nasa mga 8 kay gamay ra man ang lugar. And praise the Lord, sa first day of class, nag-start sila og tulo. Tulo, no? Tulo. Pagka next week, nahimong 4. Pagka next week, nahimong 5. Kabalo mo karon, unong namin ang nag-eskwela. So, I praise the Lord for this. Tungod kay hinay-hinay gina-unveil sa Ginoo ang iyang plano, ang iyang katuyuan nga nung nag-exist ang West Coast Baptist Mission. Please pray for us na ma-serve ang purpose. Kining nga school, almost free. Kay ang ilang ginabayaran katong materials lang na week after week gina-produce namo mo nang ginahatag sa ila o mao nang ginagamit. Ayan, o mga bata nga nagsugod. So, 3 weeks ago, nakahimok kami og baptism. Supposedly last year pa ni siya, pero maglisod mi og plaster sa plano jud. And praise the Lord, ang ilang commitment ug ang ilang promise sa Ginoo wala po na otro. 3 weeks ago nakahimok kami og baptism. Ang among ginaampuan karong tuig 2021 punta, pero wala man gitugot. Nagpangayo sa Ginoo og 12 ka mga souls, pero wala man gihatag sa Ginoo ang exact number. Pero nakabaptize kita og 4 ka mga faithful nga mga God's children nga willing to be identified in water baptism as example ni Jesus Christ nga ilang i-follow. So kanina ngita ko picture, murag walay mas presentable nga picture kanina dyan. So that's it for our update for today. And salamat sa Ginoo for provision sa extension area. Naka-kumpleto na kita. O sa ministry progress, ginagmay nga progreso nga gihatag sa Ginoo. O earlier sa nasulti nato, adunay upat nga mga nag-follow sa water baptism. At the same time, praise the Lord for Elisha Schoolhouse for a tutorial time. And at the same time sa God's protection and provision. Salamat sa Ginoo tungod kay with this divine protection. Salamat sa Ginoo for 1 year now. Salamat sa Ginoo murag wala man pwede ginabati. Except katong early this year, murag very stressful sa balay. Sige rami panilagay kay murag lain kayo ginabati. Hangtod ginapaabot ra jud namo nga basig mauna jud ni. Pero nadala ra pod og mga pag-ampo and at the same time sa mga pag-ampo pod sa mga ministry partners. And I praise the Lord for that. And kung gusto mo connect sa mga prayer concerns, just pray for us with this. Nag-design po kami, though sa Tagalog pa suntok sa buwan to, parang imposible, pero we believe in a God of impossible. Please pray for our church lot. Nami ginatanaw-tanaw dito nga lote, though dili siya ma-reconcile na mahal, pero yun, mahal talaga. Please pray for us and at the same time sa God's provision sa ministry dito sa Malita, at the same time ang mga monthly mandatories namo nga hopefully ma-comply, ma-cope up namo kato nga mga mandatories. And please pray for us for wisdom. Tungod kay nag-decide kami to extend sa ministry sa Don Marcelino. Ang Don Marcelino before Malita, mas hinog siya sa nagsulod na kami sa Malita, pero wala lang namo siya nga daan di consider tungod kay ang prayers namo Malita man.
And hinay-hinay sa nagadugay nga nagastay mi dito, gina-unveil sa Ginoo ang iyang katuyuan. Please pray for Don Marcelino. I think mga 25 kilometers away from Malita, town po, nga kung itugod sa Ginoo by January, maka-start kita sa pag-saturate, sa pagtanaw sa lugar, and itugod sa Ginoo, maka-start kita sa atong ministry po dito. And actually, ang kasing-kasing yun naman ni Ana, dili lang ang Malita, dili lang ang Don Marcelino, kundi the entire Davao Occidental. Sana ibigay ng Diyos. And safety and protection sa Ginoo sa amuapon. And the same time, spiritual growth, especially sa mga newly baptized members. Ampuan nato kay kasagaran ang mga naa diya sa Malita, mga bata pa dyan sa pagtuo. So ampuan nato nga sana sabay-sabay kami mag-grow sa pag-serve sa Ginoo. And at the same time, children's ministry, itawag nila siyang ni Mrs. nga KYB, Know Your Bible Club. And at the same time, i-consider po sa ato mga prayers, no, sa inyong mga prayers. Nag-pray kami og 10 additional nga plastic chairs. Kay sa nagadugay, murag dili na makaya sa numbers ang mga nag-attend. Praise the Lord for that. And our coming church anniversary, this will be on December 18, 2021. So that's it for our prayer concerns. Always remember that the secret of being blessed by God is to participate with His agenda for the world. Usa na siya, to be part of what He is accomplishing on earth. So sa tanan na plano sa Ginoo, nga iyang ginahimo diri sa kalibutan, hopefully mo na ang i-adapt po nato, i-embrace nato. Kay that's the true secret of God's blessings. To God be the glory, and thank you for your partnership, and hopefully hangtod nga mobalik si Kristo Jesus, kauban ta sa iyang bulungaton. Okay ba na siya? Okay, praise the Lord for that. Nadibago ako, laki ng simbahan ninyo. Naku, kaya niya, lagyo kayo mo. But anyway, ang atong text sa 1 Corinthians 3 verses 6 down to 9, nga nagaingon, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Verse 8. Now he that planteth and he that watereth are one. Take note of that. And every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Balikan na to ang verse 6 nga nag-ingon, I have planted, si Paul ang nag-ingon ni Ana, Apollos watered it, but God gave the increase. Mga kaisunan, usap kini katingalahan o exciting nga bahin sa kasulatan, tungod kay nag-explore kini of a what we call privilege nga mahimo kitang bahin sa iyang uluhaton. Gigamit nato ang pulo nga privilege tungod kay dili kini gihatag sa tanan. Kumbaga kung naghimo ikaw sa usa ka pagpakigbahin sa buluhaton sa Dios, isa ikaw sa mga chosen one, nag-iingon nato. So meaning, it is your privilege, not your right. Diba? Kaya sa mga tao, we are feeling entitled na ay isa kabuluhaton nga gi-extend ang mga churches, maglalis na kung kay pinsa na siya. Di ba? Especially sa ato ang group, naku, lisod.
Tanan mo admit, tanan mo claim na iya na siya. But actually, we are just given a privilege sa Ginoo. And we have to be thankful kung kana nga privilege gihatag kanato o wala gihatag sa uban. Di ba? Hindi rin yan swerte. Hindi rin yan natungnan. Kundi it is just a privilege. We thank the Lord for that privilege kasi hindi na ibigay sa iba. Muna gani iyon ni Apostol Pablo, I planted that seed, yung binhi sa pulong sa Diyos. And Apollos watered it. Si Apollos daw yung nagdilig. But always remember, bear in mind that God made it grow. Diba? Imuha man na, iyan man na, pero kung di pagpungaw sa Diyos, wala pa rin. Diba? Muna ako, personally nagatuod yun ko, there's no such thing as effective style or method in winning souls. Diba? Katong una, katong nag-attend ko mga seminars, ang dami kong na-attinan na, Pastor, ito yung pinaka-the best and most effective of winning souls. Materials ba? Mag-upya. Muna siya bitaw, answer and question and answer, ang disaster, pag abot ni mo sa tumoy, mura bitaw kag ma-corner, at wala kang choice, mura bitaw gibutang ka sa four corners na nakaharap ka sa pinakasulok, and wala kay laing choice, kundi kalaang yung nakilid. At pipirma ka na. Pag pirma mo, automatic baptism. Very effective. Kasi sa isang buwan, ang entire city pwede nila madaog. Sabi ko, okay to ah. Pero salamat sa Diyos, ngayon wala na sila. Wala siya'y itawag nato ng effective, such as that and that and that. But we believe in the power of the Holy Spirit. Muna, nagatuod yun ko, gigunitan yun na ako, kini siya nga pulong, kini nga bersikulo, nga nag-ingon si Pablo, I planted the seed. Ako ang nag-preach, ako ang nagtutlo, pero dili na ako because Apollos watered it. After Apollos, niyo na po si Apollos, tanan na ito nga paghago, wala kini siya. Kundili papungahon sa Ginoo. But God alone will give the increase and make it grow. Usa kini ka declaration pod kanato in doing partnership. Di ba? So we are partners sa ayaw natin at sa hindi. We are partners sa buluhaton sa Diyos. Co-laborers, ingon pa ni Pablo, nagtinabangay. Kabalo mo si Pablo sa iyang mga sinulat bitaw, never jud mo makit-an nga si Pablo na ay giangkon nga specific ministry. Di ba? Mo gani ang iyang style bitaw of doing God's ministry. Establish yung isang lugar, pupunta yung isang lugar. Tapos mangita siya dito mga kailan niya. Of course, nag-share na siya sa gospel, naluwas, ibautismo niya, na-establish na. Kabalo mga iyang buhaton na po. Balikan na po ito niya iyang kaupan na ginatrain. Mentoring and protege, tawag dito. Katong ginatudluan niya, dalawa na po niya sa isa ka lugar, introduce niya, dalawa tayo gagawin nito. Pagkatapos, pag naanak na niya yung isang lugar, isang ministry, biya na po siya, adto na po siya sa isa ka lugar. Bilina na po niya sa isa. Muna, makabasa ko sa mga sinulat ni Pablo, every time na nagalakaw sila, masaman, 2 by 2. Ibig sabihin yan, naglalakad sila kanan, kaliwa. Dili bitaw na siya. Kung dili, tagduha-duha. Diba? Ganon yung ministry ni Paul. That's why, gusto yun nato ang usa ka prinsipyo sa pulong sa Diyos. O dili kini magahatag ka nato og garbo nga ako anak.
Di ba? It makes us always to humble ourselves. Nga kung dili pabungaw sa Ginoo ang iyang ministry, wala jud ni siya. Hangtod kadugayan, hangtod sa nagadugay ang panahon, maura jud na. Ingon kong nag-seminar sa amo last time about ang iyang style po, simple lang po, just invite visitors. Ano na jud siya? Kabalo mo sa uban daw nga mga nasod, shall we say sa Canada. Nung sa Canada pa kami, hindi dito to, hindi ka nakapunta doon. Na sila simple, pinakasimple nga ministry na hindi napapansin. Yung tawag nila is greeters. Na may tatayo sa pinto, tapos saying no words at all. Alam niyo yung gagawin nila? Diyan lang sila sa pinto. Every time na may musulod ng mga tao, musmile na sila. Kabalo mo isa nga mga kaliwat ilang gi-hire. Dili tama nga pulong ang gi-hire. Kung ilang ibutang niya ng ministry, mga Pilipino. Kay kita daw ng mga Pilipino, once na nakangiti tayo, very, very attractive tayo magngiti. Pero sa panahon siguro sa pandemic, hindi na epektibo, no? Kasi lahat tayo naka-face mask, nakapusal ang mga bunganga. Bitaw, no? This is it. So we hear talk about, sometimes we hear talk about self-made men. Ito na naman, self-made men. May mga tao na nagsasabi, Pastor, kaya ko mag-isa. Di ba? May kasabihan tayo na no man is an island. Sa Bisaya daw, walay tao sa isla. Di ba tama naman? I mean, walay tao nga mabuhi o makasurvive nga mag-inusara. Wala man ta nakatry siguro, no? Pero ito yung prinsipyo. Ito yung principle sa pulong sa Ginoo. We drink from wells we have not dug. Ibig sabihin na all of us nag-enjoy sa tubig na inumin, though dili kita ang source. Right? And sometimes we learn from books that we have not written. Hindi tayo nagsulat. Nagbasa lang ta. Na-enjoy na to. Di ba? And we are blessed by having a degree, PhD, o sa manasang mga degree, or diploma by institutions that we did not build. Nag-aral lang tayo. Nag-enroll ra pa sa university, sa usa ka college school, niya naka-earn kitag diploma, Makati University, just a joke. Unya, dili kita tagiya sa school, pero naka-earn kitag diploma and degree. Di ba? Totoo talaga yung yung University of Makati. Totoo pala yun. Narinig ko rin yan sa sa Davao Occidental. Dagan po di mga taga Davao Occidental nga nag-enroll dito do. Hindi totally nag-aaral talaga kada araw, pero pwede maka-earn. Sorry for that. Hindi ko alam yung katotohanan yun, pero mga rumors, mga ingon pa ni Paul, mga vain babblings, mga walang katuturan na mga kwento na wala wenta, parang ganun. And we are reared in families upbringing sa atong panimalay. Usahay ganahan ang uban na ing-ani nato ipadako atong mga anak. May isang church goer namo nga na-assign na siya sa uban nga lugar na pod. Isa unta to sa nakatabang kanamo pod, pero gikuha naman siya sa Ginoo, ibutang na po siya sa usa ka lugar. Doon ako sa Ginoo, okay na unta, pero sige lang, kay na-assign man siya sa uban nga lugar. Ingon niya, Pastor, I really appreciate
giunsa nimo pagpadako ang imong mga anak. Natuwa ako, the same time na kinabahan din ako. Hindi niya alam yung scenario behind niya, di ba? Okay, dili man ta ingana yung ka-perfecto nga ginikanan. Pero ang totoo niyan, ipadako kita sa usa ka pamilya nga dili kita ang naghimo, anak ra ta. Di ba? So meaning, ang principle is we are dependent on one another. Di ba? Kaya nga may tinatawag tayo sa science na ecosystem. Totoo ba yun? Di ba? Yung uban nga mga gihimo, mga creatures, dependent sila sa uban para magpadayon sila nga mag-exist. Tama yun, no? Ecosystem, ang tawag doon. Even as we gather here to worship, this is a corporate and cooperative experience. Totoo yung sinabi ng Bible na one or two are gathered together. Anong kasunod nun? God is in the midst of us. Di ba tama? Pastor, bisag ako ra isa, duwa rami. Ang Ginoo naa sa among paniwala. Yes, totoo yun. Pero, sa nagatingkong kita dire, itawag kini nga corporate worship and cooperative experience. Bakit? Kasi nga, each person, ang bawat isa, brings sa spirit into this service. Ayaw kung una-una iksuon nga, ako raman dito ang wala, ako raman isang ka-absent. Muna basically, ang pastor ninyo, ang pastor natin, pag nag-absent ganita, 1 Sunday, 2 Sundays, 3 Sundays, expect sa sunod nga adlaw na anak na nagbisita. Bakit? One thing, yung presensya mo mahalaga. Di ba? Ayaw kung una-una diya nga, ako raman dito, daganan ko sila. Dili. Ang imong presensya brings a spirit into the service. And that spirit spills, nagkakatag, spills over to others on the view. Maka-influensya din siya. Though di nakasmile, pero obvious man diba kung bisang nakasmile ka sa sulod sa face mask nato, obvious na nakasmile tayo. Makatakot ba yung kuda? Pero pag sulod mo din, nagmukot na kung nagpasan ka sa kalibutan, makatakot po na. So that kind of spirit, muna mag-influence kanatong tanan to worship God and sing 10,000 reasons to say thank you. Di ba? Muna pagsulog ni mo diri, excited ka to sing a song, Holy, Holy, Holy. Masarap pakinggan ng Holy, Holy mo pag diri sa sulod. Kaya nagkakanta, galinog pa. Galanog. Parang yung sa Isaiah chapter 6. Sa nakita ni Prophet Isaiah, sitawag din, yung smoke sa palibot ng temple. Wow! Ipinakita sa kanya ng Diyos how sinful He is. And say, Holy, 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 God Almighty. We are dependent on one another. But the thrilling implication of this text is that God is dependent on us. Tataas yung kilay natin ito. God is dependent on us. In what sense? God needs us to plant and water. Hindi naman pwedeng bumaba ang Diyos dito na mag-evangelize. Di ba? Wala ko natingala. Ano dili ang mga anghel ang nisugo sa Diyos sa pag-evangelize sa tibuok kalibutan? Na sana po pwede din. No need of visa, no need of training sa mga kultura kasi alam nila lahat. Indians, pwede pa silang lumipat. At dito sa uban ng mga nasod. Pwede, di ba? Pero ngano dili ang mga anghel ang isugo? Dili po ang mga mananap. Ngano kita? You know what? Ang pinakasimple niyan, kasi tayo naka-experience ng salvation. Di ba? Tayo ang naka-experience ng salvation. That's why God needs us to plant and water. But always remember, only God can make it grow. Ang Diyos lang talaga ang pwede magpatubo. Whatever spiritual harvest is accomplished cannot be produced by God alone.
He needs you and He needs me. That's why we are co-laborers with God. Nagtutulungan tayo. Gatinabangay kita para sa iyang bulungaton. God can make a great church out of a body of believers without the active covenant, commitment. Kung dili ka mo committed, hindi mahitabo. Not only commitment, and willing to sacrifice. Many of you nagsakripisyo na yung ani ba? Kano na amoy, yung ani nga building, yung ani kadako, right? Pero wala na ito, ka na siya gikwenta. Wala nagbutang kung sa atong panguna-una, excited kita to go to heaven kasi sisingilin natin yung Diyos. Hindi eh. Basic the way kita nag-sacrifice, dili po willingly, kung dili, sama bitaw sa story ni Jesus, sa gitest bitaw to ang tanan ng mga pinuhatan sa tao, natingwala mga tao, wow, very amazing. Bakit? Nagkalayo dako kayo. Kung sa di ito siya, wood and stable. Dili gold and silver. Kasi nasusunog yun, pero hindi talaga nakukonsume. Pero katong mga uhot, katong mga parts sa humay, nag-greaser, wala sunog din. So, kalayo dako kayo. It's a matter of motive. Your sacrifice and commitment. And our is a privileged partnership in the fellowship of this church. We can be fellow workers with God. Ikaw at ako, we can be a fellow workers with God. Yung tanong natin bakit? Ang tanong natin is how, paano? Number one, by doing partnership in missions. Ano yung missions? Kabalo na taniini. Our mission is the commission to be witness. Tayo yung totoong saksi. To be witness in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Acts chapter 1 verse 8. Before ang book of Acts chapter 1, ano yung libro before Acts? Ano? John. Yung last chapter ng John, ang story ni ato, ingon pa ni Jesus, times up. Ayaw sa mo, wali. Ayaw sa mo, wali. Wala pa sa ninyo nga punsaran mo sa balang espiritu. Di ba? Nga naman, kay maukin niya muhatag o gahom. Ability to do the task. Kasi mahirap mag-witness, di ba? Naka-experience ka nag-witness ka, nag-atubang ka sa usa ka tao, iplanuhan na nimo imong isulti niya, lahi-lahi mong nasulti. Kasi di mo alam parang nanliligaw ka. Nag-practice ka sa salamin, ganito yung gagawin ko, tapos yung last nito, mag-I love you ako. Pagdating doon, pinag-usapan niyo yung mga presyo ng mga gaon, presyo ng mga kape, presyo ng asukal, hindi mo nasabi ang imong tuyo. Nga naman, dilig-lalig. That's why, ingon pa ni Jesus Christ time sa pabiling sa udiri. Ulatan ninyo nga punsaran ka mo sa balang espiritu. And here comes Acts chapter 1 verse 8. And you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So, dili kita karang matalaw, isog kita to witness sa mga tao, nga naman, because of the Holy Spirit. Not because of us. Nga maayo ko sa Roman road, kabalo ko ani sa pasikot-sikot. Nung tinanong ka na sa Acts 20:24, hindi mo na alam. Di ba? Confident ka eh. Hindi mo i-claim ang power sa Holy Spirit. This is Acts chapter 1, verse 8. This mission starts at our doorsteps or our Jerusalem. And ako nagatuo personally in the providence of God that has placed you here in this point in time. Ngano dirito. Karon na ako po nasabtan. Before nagawonder ko ngano gidala ni ato sa Ginoo dito nga lugar. Kabalo naman ta ato nga ang balay nga ginarentahan namo naka-insert sa community sa mga Muslims. Takot kami. Minsan takot din kami. Pero nindot lang kay nakapader,
Pero ang Ginoo nag-review po sa amua sa story bitaw ni Noah, unless ang Ginoo ang mulak nagpadlak sa ark. Moto nga may mga tao nagangit, Noah, tabay ni tinuod man dito imong giwali katong una nga kinahanglan maginulsol mi. Tinuod ni karon tagam. Pikat-pikatan sila ni Noah. Pero ingani Noah, sorry, pero dili ni ingani nga exact ka conversation ha. Sorry kaayo, dili ko kaabli ani because God shut it. Di ba? So, meaning, isang usap pa to sa ka-safe ang lugar na kapader, taas kaayo, pero kung dili kita protektaran sa Ginoo, wala ra gyapon. Wala ra gyapon. That's why ngayon, na-appreciate ko na ngano gidala mi dito sa Ginoo. Ngano hangtod karon makahimo kami sa corporate worship. And praise the Lord, wala ko'y God forbid, wala ko'y nang sakit po sa amua. Though na ay mga ginagmay, pero carry lang, kaya lang. Kaya dito dili mi makitaan nga nag-worship we though day Saturday. Praise the Lord for that. And you here in Panabo Fundamental Baptist Church, dili kini aksidente nga naa mo diri. Diri mo gibutang sa Ginoo to carry out His mission in our world where we are. Di ba? Dako kini siya nga testimonya sa pagkagamanan sa atong Diyos. It is not by accident, but by the providence of God that this church is located right here on this part in the world. Tanawon, bitaw nimo, i-google nimo ang Panabo City. Gikan ka sa pinakataas, i-zoom nimo, wala mararang pultok. Moto natingala ka, exit gamay. Natingala ka nga, bakit yung mga dilawan, i-accuse yung present admin karon na yung Spratly ginawang basurahan. Di ba nabalitaan nyo yun? Nag-zoom daw nila from their satellite. Ito yung mga abayas. Satellite, i-zoom nila. Sorry ha. I-zoom nila. May tae doon sa dagat. Sabi ng reporter na pro-admin. Ngayon ko lang nalaman na pag i-zoom mo yung satellite, makikita sa dagat ng tae. Gitugutan sa present admin na yung basura from Australia itatapon sa Pilipinas. Hindi naman pala totoo yun. Meaning, pag zoom nila, gamay na dyan kaayo. Kini nga lugar, it is just a point sa kadako sa tibuok kalibutan. Pero it is God's providential plan na gibutang kamo diri. Ug kami po dito sa Manila in doing partnership in missions. Si Pablo had the same sense of providential mission that everything that had happened in this life, ano nangyari kay Pablo? Jailings, napriso siya, rejections, shipwreck. Siguro si Pablo may may balag sa puwet. Mga barko na sakyan yan, malulog. Shipwreck. Ano pa? Diversions, frustrations, trials, pain, loss, kawalan. Di ba? Pero alam nyo, Philippians chapter 1 verse 21. Kasi gingon ni Pablo, all of this were for the furtherance of the gospel. Lahat na nangyari sa buhay ko, tanan ng mga experience na ko sa kinabuhi in doing God's ministry para padakpon ang giharian sa Ginoo. Di ba? Some other times, dili nato ma-appreciate. Ngano na pandemic? Ngano every 100 years na pandemic? Kami po, dili po nila kasabot ng mga pastors. Kung saan na mo pagsulti kini, mahuman pa ba ning pandemic? 5 years ra ba jud ni? Kay ang previous nga pandemic, 5 years naman to. Pero mas grabe yung sa kanila. Titingnan mo diba sa mga old news, yung mask nila parang panggasmas. Hadlok, no?
Yung totoo yung alien noong unang panahon. Kaya ngayon, totoo din yung zombie. Hindi bitaw, hindi totoo yun. Usugot na lang kung nga ako ang zombie kaysa ako ang zombihon. Bitaw, just a joke. Sorry for that. Philippians 1:21. But I have you to understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Joseph of Egypt. Genesis chapter 41 verse 7. Kabalo kita sa story ni Joseph. Anong nangyari kay Joseph? Si Joseph, paborito ng tatay. Grabe, no? Dito nang galing yung yung galit ng mga kapatid. Kasi nakita sa tatay, may paborito. Murag kita po usahay, kung natin paborito, ayun, magpahalata. Kaya sa amin, tatlo yung anak namin, pag may bibilhin, pag medyo alangan ng budget, sa isa, ayaw lang sa. Lato-nato na ma-plastar para tulod yun. Murag nga ito. So si Joseph, paborito. Dahil dyan, galit ang kapatid. Diba? So ilang gihimo, to make the long story short, in tawon, ibaligya si Joseph. So naita ba ito, si Joseph, niadto na din to. Dagan nagiagian si Joseph, dagan siya mga pagsulay nga nalampasan. Sorry, si Joseph iisa lang. Hindi pwedeng i-duplicate. Isa lang talaga si Joseph. But after all na nangyari sa buhay niya, Genesis 45 verses 7 to 8, as a summary, ingon pa sa pulong sa Diyos. Sa gisulti sa iyang mga igsuon, nagmahay sila nangayong pasaylo. Ingon ni Joseph, remember, it was not you. Hindi kayo. It was not you who sent me here, but God. Diba? Anong purpose ng Diyos? Kasi katuyuan sa Diyos. Ngano naabot siya dito? To be the Savior of His own family and the entire land. Kung hindi siya napunta doon, gutom. Patay sa gutom. Grabe ang gutom sa ilang time. Nung binalikan niya, sinabi niya, it was not you who sent me here, but God Himself. The providence of the living God has put you here together in this church today, that He might commission us in this partnership in missions. Number 2, not only by doing partnership in missions, by doing partnership in message. What was the message? Ang message is, all of our ministries, tanan ng mga ministry, children's ministry, sports ministry, Awana Mandia, or school ministry, all of those ministries focus on one ultimate objective. Kung saan na siya? Gospel. Di ba? Kumbaga, sa kalibutan pa ba? Bisag unsa pa na mga diskarte na inyong gibuhat, ang bottom line sa radyo. Kung saan na siya? Gospel. Di ba? Muna ang prayer namo sa Elisha Schoolhouse, nga gitugutan sa Ginoo naka-start me this month, ma-serve ang purpose. Kung saan ang purpose? Kalam nga manuwas. Wala man yun lain. Di ba? Ang atong kinabuhi, ang atong Christian life diri sa kalibutan, nga hangtod karon buhi mata. Gospel. Ang pagwali sa pulong sa Diyos, wala na yun lain. Muna ang gospel. Our message is unashamedly evangelistic because we proclaim Jesus Christ as Lord and Savior and urge all persons to repent of their sins, otherwise hindi sila maliligtas. May kaibigan lang ko na, kaibigan ko talaga. Nagtaka ako na napunta sa isa ka grupo dito na mga dagdag simbahan. Sabi niya, alam mo pastor din yung tawag sa akin. Ako sigurado ko talaga ng kaligtasan sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa kanya, Mike, his name is Michael. You are almost there, but always fall short. Otherwise, hindi mo dawaton, hindi mo tatanggapin si Jesus sa puso mo
hindi ka talaga maliligtas. Sabi niya, hindi. Tuwing linggo, tinatanggap ko din siya. O sige, mahirap tayo mag-argue niyan. Hindi ka talaga mananalo sa kanya. Pero ang atong kinabuhi mo ng tuyo, gospel. Every activity, every function, every program of our church comes to focus on this ultimate declaration and demonstration of the message of good news in Jesus Christ. What kind of message? The message of reconciliation. Muna usay matingalan ta nga, ngano lisod daton ang mga sinners sa Ginoo? This is the picture. Listen to this. This is the picture, the exact picture. You are doing the ministry of reconciliation, of bringing sinners to a holy God. Just imagine the gap between the sinner and a holy God. Ang hirap nun. Mas layo pa na siya sa langit at sa lupa. Sabi sa debate ng The Battle of the Brainless, sabi niya, ano ang makikita sa pagitan ng langit at lupa? Walang nagbasa. Tapos nabigay ng clue yung quizmaster. Nagsisimula sa letter P. Purgatorio? No, wrong. Nag-ing na naman isa. Pilipinas. Alam niyo hanggang ngayon, wala pa silang score. Kasi Battle of the Brainless. Sa pagitan ng langit at lupa, grabing layo. Sa gap between sinners and a holy God, grabe. Muna kita ng mga Kristohanon, as we share the gospel sa mga makasasala, we are doing the ministry of reconciliation. Makigisog jud ka ba? Muna panington ka, kulbaan ka, nga naman, ginadala ni mo usa ka makasasala ngadto sa balaan nga Dios. Ikaw nagpataliwala ni anak. And the Lord Jesus Christ, kabalo mo, gikayan niya pasanon, agwantahon ang pagbubo sa balaan ng amahan sa iyang divine wrath. That's why nung i-anticipate na sa Ginoo ni Jesus Christ, during His crucifixion, nag-pray siya sa Ginoo, yung tawon, amahan, ayaw ko biyain. Yun yung pinakasakit. Nung tanalikuran siya ng kanyang ama, at binuhos ng ama ang iyang kasuko sa kalibutan. Tungod kay kalibutan makasasala. Yun yung ginagawa natin. Every time we are doing witnessing, we are doing the ministry of reconciliation, ginadala nato ang makasasala ngadto sa balaan ng Diyos. Makikisog dito. Tanan nato ng mga programa, buluhaton, nagapaila na hanungod sa maayong balita. The gospel. 1 Corinthians chapter 5. Kusa na siya? Ang Diyos namatay, ilubong, nabanhaw. Ingon sa akong amigo nga naasan ako masimbahan, tao talaga si Jesus. Bakit? Kasi namatay siya. Sabi ko, namatay na. Pero He was resurrected. Sabi niya, wala kasi siyang kakayanan para i-resurrect yung kanyang sarili. Sabi ko, hindi. Sabi sa Biblia, He was resurrected by His own power. He don't need sa uban ng mga gahom. Ano man? He is God. But He chooses to become man. Philippians chapter 2, verses 5 to 9. Mas pinili niya, i-minimize niya ang iyang being God. Kasi nung i-operan dito siya sa katong vinegar, would you remember niya ito, i-opera sa vinegar. Katong nga vinegar, kung magtuon ka, gikan pa to siya sa mga gipuga bitaw ng mga gamot ng mga pait, gal, abdo. Yung anak ka pait, nga naman, katong mga biktima sa crucifixion, ginapainom ato para ang entire body mo numb. Sa atong panahon karon, anesthesia. So meaning, ma-maximize ang ilang physical pain. But you know what? When the Lord Jesus Christ received that offer, He refused it. Bakit? Gusto niyang maranasan ang 100% na pain because of you and me. That is the ministry of reconciliation. Number 3, not only by doing partnership in missions, in message,
by doing partnership in method. What was the method? In this privileged partnership as workers together, always remember that, as workers together, God has made a covenant with us, and promised to bless us if we would use His method for accomplishing and carrying out the mission and ministry of this church. No wonder, siguro lang may pipila kita ka mga ministries nga wala ni succeed. Nga naman, we are not doing the pattern, the covenant, the method of accomplishing and carrying out the missions and ministry of His church. Bakit? Possibly self-centered. Gusto natin magpa-impress, mas marami kami. May isang church ako na nabisitahan before, ako sa Palawan kami. Nagtayo dito ko, parang murag dilig na ako madawan. Naiduan dito ka churches, nagpa-intis-intis, mas maganda yung choir namin. Mas kompleto. Mas magaganda yung boses ng mga singers namin. Mas marami kami sa inyo. Kami nga mga young pastors nga naminaw, mailan ko maminaw eh. You know what? Ang nangyari? Ilang taon lang nakalipas, tungak ang simbahan. Ang hirap din ng ganun. Always remember, doing God's method for accomplishing and carrying out the missions and ministry of His church. Again, walang pinaka-epektibo nga metodo na pwede nato gamiton rather than the power of the Holy Spirit. Isang pa naka-impressive the way ka mag-witness, usa pa naka-plastado the way ka mag-present sa lesson without the working of the Holy Spirit. Muuli ra ka nga, sa mo to kung isulti mo, wala man to epekto. Ang akong audience, sirang panguyaw. Di ba? Wala pa rin. We usually think of this as being our responsibility to give, just to give God's tithe. Some other times. Pero ingana na ito paminaw, di na ako magbuhat, anak, total, naghahatag naman ko sa bahay sa Ginoo. That's it. Pero hindi eh. Alam nyo, even God Himself, pwede niya sabihin sa iyo na, I don't need your tithe. I own this universe. Sino ka? Iba maragalan ikaw? O pwede. This is true. But there is much more fulfilling compare sa atong partnership sa Ginoo. Lord, I will do my part para ni sa imuha and allow it to grow. Parang yun na. Don't feel entitled na pag wala ako, wala yan. Diba? Lisod po. We must bring our talents, our abilities to God as well and put them to use in fulfilling our partnership responsibility. Every time ako nagatuo nga daghan ng mga Kristohanon na kung sa part sa body pa ba, mata. Yung mata. Madaling makakita. Ito parang kulang. Ito yung ayusin natin. Diba? Meron din mga mananampalataya na feeling entitled. Yung sabi natin kanina. Bossy. But we have to bring our talents, our abilities as well to God and put them to use in fulfilling our partnership. On December 22, 1899, sino nang pinanganak nito? 1899. Wala pa. The evangelist D.L. Moody. O say, nainumduman ninyo sa life ni D.L. Moody? Hymn writer, right? Diba? D.L. Moody ba? Yung kapitbahay ninyo,
Kato silingon ko ninyo. Dili nila. Si D.L. Moody. Alam niyo, isa sa mga nakita ko sa ministry ni D.L. Moody, bus, BUS bus ba? Hinahakot yung mga bata. Bus ministry. Kaya ang dami. You know what? Ang first job ni D.L. Moody, total hindi siya nakapag-aral kasi ang hirap ng buhay nila. So, yun. Naging clerk siya sa tindahan ng mga sapatos. You know what? Ang very unique na ministry ang ginahimo. You always gather 18 rugged boys. 18 ra ka mga bulingit na mga bata ang iyang ginatigo. Tuluan niya, walihan niya sa pulong sa Diyos. Kabalon mo after ni Ana, nag-organize siya sa Sunday school class. Yung 18 ka mga rugged boys. Grabe no? Very self-humbling kind of ministry. Alam niyo, in 2 years time, nga mao to yung ginahimo kanunay, the class had grown to 1,500. Grabe! You know what? In his lifetime, D.L. Moody was to take 2 continents in his hands and shake them for God. Nga moingon, thank you, Mr. Moody. Because of you, nakailang ko sa Ginoo. Grabe. Simple lang. Tigom siya mga bulingit ng mga bata. Yatiman niya, nag-organize siya Sunday school class, and sa nagadagan ang panahon, nagadaghan in numbers ang iyang ministry. Nung namatay siya, he left this ipatat. Ang ipatat daw is written memory of a dead person. In memory of Mr. Moody. Siguro, parang ganon. Sinulat ito sa isang empty page of his Bible. The empty page. Siguro yung, perhaps mga itong Bible, sinulat doon. Yung phrase, if God be your partner, make your plan big. Diba? Kung i-claim raman nimo na sa imong kinabuhi, sa ministry nga imong ginabuhat, ang Diyos ang imong kauban, ang Diyos ang imong katimbayayon, make your ministry big. Mga kaigsunan sa Ginoo, as we take this message from God's Word as a challenge, we have to always remind ourselves of these 3 biblical principles. Number 1, by doing partnership in missions. What was that mission? To be witness. By doing partnership in message, what was that message? The message of the gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. And by doing partnership in method, by accomplishing and carrying out the mission and ministry. Mensahe ng tinatunggan ko ng suon, salamat sa kagamit sa iyong alagad, Sir Romel. O na hinaot nga samtang nagahulat kita, excited kita sa pagbalik sa Ginoo with all this true news and fake news. Dili mawala sa itong perspective ang paghihimo sa bahin sa misyon. Dali lang hinumdum mo, no? Salamat sa kaalam ang yatag si Ginoo sa iyong alagad. Mission, message, and method. So, sa ngalan sa ulaton si Ginoo, hinawag kita na lasing likoon o usa na po kahigayon at pamatuod ng Ginoo sa pagkamatinumanon, pagsangkap ka nato sa iyong pulong, mag-iya ka nato sa kong dagang mga pagkinubuhi. Dalayo ko ng Ginoo sa Diyos sa himayaw karon buntag mga igsuon, usa na po kahigayonan nga atong mapasidunggan ang atong buhay ng Ginoo, pinaagi sa paghibok sa iyang sugo sa pag-uli, pagbalik sa kapulong ng bahin sa kinitaan, sa paghatag sa itong mga saad sa misyon, sa mga missionaries, and other love gifts for the ministers and for the ministries. Ngayon na po tanan sa pagtindog palihog. Akong basahon ang pulong sa Ginoo Malakay chapter 3 verse 10, patauban itong mag-aampun kita, kunya
ato tayo i-awito na itong Thanksgiving song. Kanya atong samtang nag-aawit kita atong ibulog atong mga tithes and the offerings. Dili sa itong box. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough. With a grateful heart, give thanks to the Lord. For He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Lord. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear. Because of what the Lord has Response sa mensahe sa pulong sa Ginoo sa misyon. We have a story to tell to the nations, and that is the message na imong pasipulong sa Ginoo, ang maayong balita ni Hesus Kristo. Ato kini awiton mga igsoon as not entitled to any rights, but given the privilege to be a part of this partnership to tell the story unto the nations. Ready? Sing with to tell the nations, but to turn their hearts to God, a story unto their brothers, a story of peace and love, a story of peace and love.
ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo o ang pakikambit sa balaan ng Espiritu magauban ka na itong tanan hangtod sa katuran. Amen. God